mga ka-bike bros? Good day sa inyong lahat. At for today's vlog, magba-bike check ulit tayo. So nandito sa tabi natin ngayon, no, yung Tosic R-Type Aero 700C road bike. So iba-bike check natin yan ngayon. Titignan natin yung mga specs nitong road bike na to. Tignan natin kung solid ba at sulit ba. So yun mga ka-bike bros, mag-start tayo sa frame nitong Tosic R-Type. Ang color ng frame na available dito ngayon sa shop ay itong blue-green at meron din ditong gray na model. So dalawang colors lang yung available dito sa JB789 at itong blue-green yung iba-bike check natin. So mag-start tayo sa material na ginamit sa frame nitong Tosic R-Type. Ang material nitong Tosic R-Type ay 6061 aluminum. Yung frame niya aluminum na yan. Then yung kanyang fork ay aluminum na din yan mga ka-bike bros. Then sa geometry naman mga ka-bike bros, ang road bike na to ay mayroong aero geometry. So bladed yung pagkaka-geometry ng road bike na to. Kaya talagang pangkarera itong Tosic R-Type na to. So yun mga ka-bike bro, kung makikita nyo itong bandang sa seat post nya o dito sa seat stay nya, yan bladed yung design. So yan makikita nyo, triangular yung design nya. So sobrang aerodynamic nito mga ka-bike bros. Same din dito sa frame nya, dito sa pinaka body ng frame. So makikita nyo may pagka-bladed siya, no? Hindi siya sobrang tubular, anipis or pa-flat yung kanyang frame geometry. Same din dito sa kanyang fork. So yan, kung makapansin nyo, sobrang bladed, oh. So talagang itong road bike na to ay ginawa for aerodynamic talaga mga ka-bike bros. Nakalagay yung brand name, Tosic. Napakaganda ng pagkaka-decals na ito mga ka-bike bros. So yan, kung makikita nyo, combination siya ng dalawang kulay, teal blue at saka white. Then dito naman sa kanyang chainstay, nakalagay naman yung model name, yung kanyang R-Type. So yan yung model name ng road bike na to from Tosic R-Type. Yan, makikita nyo dyan, napaka-simple lang din ng kanyang decals. Same din dito sa kanyang fork, meron din yung decals ng Tosic. Yung brand name, yung branding niya, meron din dyan. So ito napaka-minimal lang pero napakaganda ng pagkakatouch na itong decals na to dito sa fork. Punta naman tayo sa top tube nya. Yan yung top tube design nya. So blue-green itong road bike na to. So dito may kita nyo yung warning, then 700C R-Type. So yan, road bike siya. Then dito naman banda sa baba ng kanyang saddle, dito sa top tube pa din may nakalagay dito na na praise, ride without limits or ride without limitations. Napaka-minimal lang ng sulat na to. Usually sa ibang branded na bike may mga ganitong klaseng phrases sa top ng top tube. So yan. So inadapt din yan itong Tosic R-Type. So meron siya ditong short phrase or short na quote dito sa bandang ilalim ng saddle dito sa top tube. At syempre dito sa kanyang head tube, so nandyan din yung logo ng Tosic. White color lang siya, napaka-minimal lang din at talagang bumagay din siya sa kulay ng frame. Then sa size naman tayo mga ka-bike bro. So itong naka-display ngayon dito sa ating shop ay size 46, so small to. So kayang-kaya to sa may height na 5 to 5'5", pwede pa. Then sa battle cage mounting naman, so dito meron siya ditong dalawang mount, isa dito sa pinakagitna ng frame at saka dito sa yan, dyan sa seat tube, sa ilalim ng seat tube. So yan, so dalawa. So pwede kayong maglagay ng dalawang battle cage dyan mga ka-bike bros. Kahit na small frame siya, yan, kaya niya mag-accommodate ng dalawang battle cage. Then sa fork naman ng frame na to mga ka-bike bros ay hindi pa siya true axle, naka-quick release pa siya. So napakadali nyo lang tanggalin at ibalik ang inyong gulong, inyong wheel set pag nagka-aberya. So pabor din yan sa atin mga ka-bike bros. Same dito sa drop out nya sa frame. Naka-quick release din to mga ka-bike bros. So yan, so madali lang din no, magtanggal ng rear wheel set natin pag nagkaroon ng aberya or pag nagka-flat kayo dahil quick release lang siya. So hindi na kayo kailangan gumamit ng Allen wrench or Allen screw. So yan, kung makikita nyo yan, may pagka-mica. Yun yung tawag nila dyan eh. So kung makikita nyo yung blue-green din, parang may mga grain na white or parang pearl na grain sa loob. So yan, para siyang mica blue-green kung tawagin. So napaka intricate din ng pagkaka-paint job nila dito sa Tosic R-Type na to.
Then, yung mounting naman ng frame na to mga ka-bike bro sa kanyang front derailleur ay brace on. So, yan, kung may kita nyo, hindi siya clamp type. So, modern na din siya. So, usually sa mga modern bike, naka-brace on na din yung mounting ng front derailleur. Same dito sa bike na to. So, kaya, yan, napakaganda. Tsaka, mas magaan syempre kasi wala nang clamp dito sa FT. So yan, brace on ang tawag dyan mga ka-bike bro. So punta naman tayo mga ka-bike bro sa cable routing ng frame na to mga ka-bike bros ni Tosic R-Type. So kung may kita nyo, internal integrated na siya. So yan, kung may kita nyo, dito na dumaan no, sa ilalim ng stem yung cables niya. So hindi na siya dito sa gilid na usually yung ibang internal cables, 'di ba, dito dumadaan sa gilid. Usually dito lumulusot, pero dito naka-integrated na siya. So, dito na siya dumadaan sa ilalim ng kanyang stem. Then, pumapasok dito sa head tube. So, malinis na mga bike bros yung cable routing nito. So, talagang bagay na bagay din sa kanyang pagiging aerogeometry. So, yun mga bike bros, punta na tayo sa kanyang cockpit setup. So, itong R-Type ni Tosic ay naka 380mm aluminum drop bar. So, aero na siya. Yan yung stock drop bar niya. Aluminum, then aero na yung design niya, bladed din yung kanyang drop bar, pero hindi siya naka-integrate sa stem. So naka-separate pa din siya sa stem kung mapapansin nyo. So pwede nyo siyang i-upgrade nung integrated yung aero drop bar na buo kasama stem. So dito sa all stock niya, aluminum na siya at separate pa din siya dito sa ating stem, hindi siya integrated. Then, dito naman sa stem niya, naka 80mm siya, naka-integrated type na stem, Tosic. Yan yung brand niya. Yan yung stock stem niya. Aluminum na din yan mga ka-bike bros. At punta naman tayo mga ka-bike bros sa kanyang seat post. Ang kanyang seat post ay aluminum na din, bladed. Kinaganda nito mga ka-bike bros ng kanyang seat post, no? Hindi naka-built-in na bolt type sa frame yung kanyang clamp type niya o yung kanyang clamping system. Ito, yung classic pa din siya na clamp type. So yan, may kita nyo. Pero naka-shape din siya na pang aero. So yun kasi nagiging issue nung isang klase ng bladed seat post na nandito yung bolt. So pag na-lost thread yun, wala na, no? Mahirap na kasi naka-integrate yun sa pinaka-frame ng road bike. Kesa dito, kung mapapansin nyo yan, clamp lang siya. Clamp type na naka-geometry din siya na pang aero. So, dito lang kayo hihigpit. Dito sa bolt na to. Then, ito ding seat post na itong R-Type. Meron siya ditong instruction kung ilang Newton meter yung inyong torque na gagamitin nyo. Depende yan sa bigat nyo. So, may instruction dyan mga ka-bike bro. Sundin nyo na lang kung ilang Newton meter para syempre maiwasan natin yung pagka-lost thread or over-tighten ng ating seat post. Then, sa pedals naman niya, mga ka-bike bros, stock pedals niya. So, ito, regular stock pedals lang to. Yan, nylon siya. Combination siya. Itong pinaka-body ng pedals, nylon plastic siya. Then, itong sa side, so, i-check natin kung steel ba to or alloy. Wait lang, kunin natin yung magnet natin. So, yan. So, ito yung magnet natin. Try natin. Okay. So, dumikit yung magnet natin. So, steel ito. Itong paikot nung sa kanyang pedals. Then, itong gitna, nylon. Ayan, kung may kaya, kita nyo, hindi dumidikit. And then, meron siya ditong reflectorize. So, napaka-user-friendly at, syempre, added feature sa ating safety. Dahil pag gabi at pumipidal tayo, yan, may kita agad tayo. Added visibility sa kalsada. At, syempre, punta na tayo sa kanyang saddle. So, kung makapansin nyo yung saddle niya, napakaganda din, mga ka-bike bros. Wala akong masabi. Napaka-premium ng design at modern na din yung design. So, hindi tinipid yung kanyang saddle. At tignan natin, flex check. So, yan. So, ito, hindi ganun ka-flexible yung kanyang dito sa middle portion. Pero, well padded. Yun pinawi niya naman dahil makapal yung padding niya. Napakalambot. So, yan. Then, dito sa gitna, brand name din ni Tosic. So, may pagka-stealth yung design dahil matte black plus glossy black. Then, ito mga ka-bike bros, steel rails pa din to. Check natin yan. Kaya ito yung magnet natin. At yan, dumikit yung ating magnet. So, steel rails pa siya. So, isa dito sa nagustuhan ko dito sa road bike na to, yung kanyang stock bar tape. So, may kita nyo ang ganda ng bar tape, no? Na kinabit ni Tosic dito. So, napakataki niya mga ka-bike bros. So, napakakapit, no?
Then yung design niya para siyang honeycomb. Yan, honeycomb design. Masarap sa kamay. At yan nga mga ka-bike bros, dahil tapos na tayo sa cockpit, punta na tayo sa kanyang group set. So itong nakakabit dito sa Tosic R-Type ay Sensa Ignite. So yan yung group set na nakakabit sa kanya. So ito yung STI ni Sensa. So check natin kung anong material ang ginamit. At aluminum siya. Yan, aluminum. Ito yung magnet natin, hindi dumidikit to. So much lighter, tsaka may iwasan yung kalawang syempre. So goods na din yan mga ka-bike bros. Itong STI nito ni Sensa, 2x9 to. So ito naman yung style nung hood nung STI ni Sensa. So ano din siya, texture din siya, so stripe. So yan, napakasimple lang para syempre para may pagkataki siya o hindi siya madulas. At syempre punta tayo sa front derailleur. Ang nakakabit din na front derailleur ay Sensa din, Sensa Ignite. 2x siya, brace on. Then sa rear derailleur naman, syempre Sensa Ignite din yung nakakabit. So 9 speed ang kayang accommodate ng rear derailleur na yan mga ka-bike bros. Sa crankset naman mga ka-bike bros, ang nakakabit sa atin ay naka-hollow tech na. So ito yung nagustuhan ko dito kay Tosic R-Type, no? Hollow tech na yung kanyang crankset. So ibig sabihin mas magana siya. So tignan natin yung material na ginamit sa crankset niya, no? So itong pinaka-spindle ay aluminum na. Ayan, yung magnet natin hindi ko makapit, oh. Pero itong pinaka syempre steel yan. So yan, steel yan. So yung kanyang chain rings. Pero itong pinaka-spindle niya, yung crank arm niya ay aluminum na. So napakagana niyan mga ka-bike bros, kahit hindi nyo na muna i-upgrade yan. And then yung ratio naman yan 50-34. So good na din yan, hindi sobrang bigat ni pedal. Nung ratio na yan, yung 50-30-40 na crankset. So yan, kung makikita nyo yan, hollow tech na yan mga ka-bike bros. So nakalagay yung brand name ni Tosic, RC1 Tosic. At punta naman tayo sa kanyang cassette o yung cogs. Ang nakakabit sa kanya, syempre 9 speed din na cassette, 11-34. So 9 speed, so 34 yung pinakamalaki. So syempre maganda na din yung 30-40. Then sa harap naman yung crankset 50-34. So okay na to. Hindi na to ganun kahirap iahon mga ka-bike bros. Kahit na aero yung geometry nya, hindi ka pa din mabibitin sa ahon sa gear ratio netong cassette neto mga ka-bike bros. At punta naman tayo sa kanyang hubs mga ka-bike bros. Naka 28 hole siya. Cassette na ang hubs neto mga ka-bike bros at sealed bearing na din. So panalo na din yun, no? Dahil sealed bearing na siya. Much lighter at mas madaling i-maintain. Same din dito sa front hubs niya. All stock na Tosic lang din na 28 holes. At punta naman tayo sa kanyang wheelset. So itong wheelset nito nagustuhan ko din mga ka-bike bros. So panalo din yung wheelset nito. Ang gulong nito mga ka-bike bros naka Kenda na. So yan, branded na yung gulong, Kenda na, panwall pa. So hindi tinipid, no? Talagang maporma na yung gulong. 25C, 700 by 25C yung gulong nito mga ka-bike bros. Yan, no? Panalo na, Kenda na yan. Then yung kanyang rims naman, aluminum na to mga ka-bike bros at aero din dahil 40mm yan. So napakalapat, diba? Kitang-kita nyo naman. Then yung spokes naman niya 28 yan yung spokes niya at stainless na din. So hindi na yan kakalawangin mga ka-bike bros. Then itong mga nipples niya aluminum yan, naka-aluminum nipple. So kahit idaan nyo sa bahayan, hindi nakakalawangin yan mga ka-bike bros. Then doon naman sa rims niya naman, kung mapapansin nyo yung decal, so yung branding pa din ni Tosic, napakasimple din. At ito mga ka-bike bros yung kanyang valve. So dito medyo na-weirdohan lang ako, no, kasi hindi pa nila no, pinresta valve, no. Naka-American valve pa siya or Schrader valve, no. At punta na tayo sa brake set mga ka-bike bros. So ito, isa din to sa nagustuhan ko dito sa Tosic R-Type dahil naka Shimano na siya, no. Shimano na brake caliper. Ang specific model ay Tourney TX. Naka yan, na single piston yan, no? Pero Shimano yan. Alam niyo naman, pag Shimano, solid na solid yung kapit yan mga ka-bike bros. Then yung kanyang rotors ay steel yan, 160mm, lightweight rotors yan mga ka-bike bros. So magana din siya. Then yung mounting naman ay naka post mount siya. At same din dito syempre sa harap mga ka-bike bros, naka disc type na din siya na preno. At syempre Tourney TX din ang nakakabit na brake calipers.
single piston, pero parang hydraulic brakes yung kapit niyan mga ka-bike bros, dahil syempre Shimano yan. Stock chain pala nakakabit dito ay magandang brand din mga ka-bike bros, YBN 9-speed chain. So alam naman natin na yung YBN branded chain din yan. At yan mga ka-bike bros, ito naman yung isang color na available pa dito sa ating shop sa JB789 gray. Napakaganda din ng kulay na yan mga ka-bike bros. Yan o, matte color siya mga ka-bike bros, matte gray, kaya ang ganda. So yan lang naman yung dalawang color na available dito sa ating shop ngayon. Pero 6 yung kulay na itong Tosic R-Type. 9 to 10 kilos yung weight nito. Syempre expected na natin na medyo mabigat yung aero geometry na road bike. So yan mga ka-bike bros, tapos na natin i-bike check itong Tosic R-Type. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan kung ano ba yung price nito, no? Or kung magkano ba yung price netong Tosic R-Type. Mga ka-bike bros, for the specs and everything na chinek natin, ang SRP neto dito sa ating shop, dito sa JB789 Bike Shop ay 16,000 pesos, no? Based dun sa mga specs na sinabi ko sa inyo, panalong-panalo na to mga ka-bike bros, no? Sa ganung presyo. At negotiable pa yan mga ka-bike bros, no? Ilalagay ko yung link sa description below ng ating bike shop. At pwede din kayo mag-visit dito, no? Sa mismong shop para syempre makita nyo ng actual itong Tosic R-Type at makikita nyo talagang napaka-solid at syempre modern na yung pormahan ng road bike na to mga ka-bike bros. At yan mga ka-bike bros, yan magtatapos yung ating bike check for today. So maraming salamat sa panonood. See you on our next vlog mga ka-bike bros. Peace out.